Nako, may babala si Atty. Rowena Guanzon na kung talagang pipilitin nila na kasuhan itong plunder na si Senator Dante Marcoleta at ng bribery na sa walang dahilan at dun sa hindi namang government fund ang kanyang dinonate sa kanya, plunder na, mapipilitan siyang baka posible lumabas daw ang Iglesia ni Cristo kung patuloy nilang gaganto at gigipitin si Senator Marcoleta. Dahil dyan, nagka-hold departure pa nga, no? Pinipigilan pa si Senator Marcoleta. Bakit naman lalabas ng bansa si Senator Marcoleta? Talagang ginigipit nila yung mama, no? Talagang ginigipit nila. Alam nila yung mama na po sa ibang bansa for iba pang reason siguro, dahil bakasyon, talagang binigipit nila yung mama, no? Talagang gusto nilang gawin patahimikin si Senator Marcoleta. Ito ang paraan nila para patahimikin si Senator Marcoleta. No, akala nila siguro mga lumang politiko matatakot nila. Yan si Senator Marcoleta hindi yan luma. Sila ang luma, style nila luma, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ganyan mga style ng lumang politiko nang gigipit, no? Pag hindi nakuha gusto, gagawa ng issue, kakasuhan ng invento. No, saka nakakita plunder. Saan ka nakakita? Ipaliwanag nyo, pati yung mga vlogger. Ipaliwanag nyo paano naging plunder ang hindi naman government fund. Napaka-imposible. Sige nga, sabi ko nga sa'yo para kang jaywalking tapos ang naging kaso mo trespassing. Sige nga, paano mo gagawin yun? Di ba? Pinilit pa talaga nila yung pagkaso ng plunder kay Senator Marcoleta. Lumabas niya ang Iglesia ni Cristo for BP Sara na suportado lang. For BP Sara suportado lang, ito pa kaya na kapatid nila. Di ba? Possible. Di ba? Sila, ilang beses sila nag-rally para sa ang ayon kay Atty. Rowena Guanzon, pwedeng lumabas o may possible kung gigipitin lalo nila si Senator Dante Marcoleta. Diba? Ginising nyo naman ang mga talagang, sabi niya, may nababasa ako sa mga social media No, natutulog na dragon, ginising nyo na naman, no? At sa paglabas siya, sabi ng iba, ay hindi natin alam kung anong, di ba? Pero hindi ako nagsabi niya na si Atty. Rowena Guanzon nagsabi niyan. Basahin niya natin para mas malinaw sa inyo. No, para sabihin niyo, fake news ako Sabihin niyo, nag-iimbento ako Eto, lumabas na ang INC para kay BP Sara. Kay Marcoleta pa kaya? Siya nagsabi niyan. Tila nagbigay ng babala si dating COA at COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon kaugnay sa kinaharap ngayon plunder case na Senator Dante Marcoleta. Sa kanyang social media post, diretsang question ni Guanzon na tila pagpupursigi umano sa pagsasampa ng kaso laban sa senador kasabay ng pagbanggit na naging timing nito sa gitna ng umiinit na mga usaping politika. Timing na timing? Saka nakakita, kinasuhan mo yung absuelto na. Unang-una, hindi naman government fund. Pangalawa, absuelto na kay Chairman Garcia ng sa SOSE. Absuelto na nga. Saka nakakita nun. Na-absuelto na. Di ba? Nakalaya ka na. Halimbawa, nag-jaywalking ka, no? Nag-jaywalking kasi basta pag nag-jaywalking, kakanta kang bayan, ng lupang hinirang, di ba? May mga lugar na kakanta kang lupang hinirang pag nag-jaywalking ka. Ibig sabihin, absuelto ka na, pakakantahin ka pa? Ano yun? Ibig sabihin, nag-imbento sila ng kaso para si Senator Marcoleta magipit. At lalo na ang Senate President, pinalitan na. At dahil sa flood control, hindi naman talaga yung mga chacha na yan. Sige, hindi importante yung chacha na yan. Hindi importante yung impeachment niyan. Ang importante yung mali-malitang pera. Dalawa lang yan. Makukulong sila, mawawala sa kanila yung pag-asa na yung maleta, maasam-asam nila. Diba? Masulit nila. Biruin mo, ito, saka nakakita, basahin niya natin to. Ayan watch. Sumalang sa pagdinig ng Sandigang Bayan ngayong Martes ang hirit ng ombudsman na prosecutionary hold departure order laban kina Senator Dante Marcoleta, dating Rep. Mike Defensor at dalawang iba pa. Biruin mo, sumalang kagad sa hold departure order. Ang bilis no? Ang kaso lang, donasyon at hindi pa galing sa gobyerno. Tapos kinasuhan nyo ng gaganto yung si Senator Marcoleta. Yung mali-malitang pera na dapat dati noon pa, nakikiusap yung taong bayan, dati pa lang si Saldico, i-cancel nyo na ang passport ni Saldico. Anong ginawa nyo? Nakatakas, okay lang. Walang problema. Yung nakatakas, kumanta, kinanta kayo, anong ginawa nila? Ayun, saka kinasuhan si Saldi. Hinintay pa nilang ikanta sila bago nila kasuhan. Ibig sabihin, therefore, kung hindi pa pala kumanta si Saldi, hindi nila i-cancel yung passport.
Di ba? Eh kung kinanta pala ni Saldi, kalaban nyo, okay lang, hindi nyo kakancel. Halata, no? Si Senator, akala nila easy target si Senator Marcoleta. Kaya sabi ni Guanzon, pinipilit pa talaga nila yung pagkaso ng plunder kay Senator Marcoleta, no? Lumabas niya ang INC or BP Sara na suportado lang, ito pa kaya ang kapatid na nila. Nako, mapupuno na naman ng luneta. Alam mo, nakakamiss. Nandun ako, nakisama ako sa mga INC, nakakamiss yung tagpo doon, talagang wala ka, hindi mahulugang karayom, sabi niya, di ba? Ay sabi nila is 800,000, 400,000 daw. O sige na, sabay talong yung si Pope Francis, yung pumunta rito nakaraan, na puno yung luneta, 7 million sa kanila. No, samantala INC mas puno, mas triple, 400 to 800,000 lang sa kanila. Di ba? Ang galing, no? Ngayon, abangan natin. Exciting part na to eh. No, pero hindi ito official na galing sa INC, kay Rowena Guanzon lang to galing. Siyempre, isa to sa mga, alam naman natin si Rowena Guanzon, isa sa mga nakakasagap ng ito ng mga mangyayari, no, ika nga, no. Sana, tignan natin kung anong, kasi, grabe na grabe panggigipit kay Senator Marcoleta Kaya dito, nagwala si Senator Marcoleta dito sa Senado. Makikita nyo, mamaya, ipapanog ko sa inyo, no. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo na talagang ang desperado, ang mastermind ng utak at ang ulo nito, nanginginig na sa takot, no? Hindi sa kahihiyan kasi kung sa kahihiyan wala na kahihiyan yung tao na yun di ba? Kaya ngayon, tutuklasin ni Senator Marcoleta, alam nilang gagawin blue ribbon to hindi chairman, vice chairman, ganun din yun. Kaya sila nanginginig sila sa takot, matutuklasan na ang mastermind. No? Kaya tamo, ang dami-dami nilang palusot kung ano-ano. Di ba? Basa ulit. Pinilit pa talaga nila yung pagkaso ng plunder kay Senator Marcoleta. Kasunod nito, binanggit ni Guanzon ang naging malawakang pagkilos noon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Vice President Sara Duterte at tila nagpahiwatig na maaari magkaroon ng matinding pagkilos para kay Senator Marcoleta. Nako. Sa salitang matinding pagkilos, ano kaya yun? Di ba? Nakaka-excite to, no? Kikilos na naman ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, di ba? Makikita, alam mo kasi, pag sa ganyan kasing pagkilos na yan, nauunawaan ng sambayan ng Pilipino kung sino tama't mali. O kahit galit sila sa INC, iba dyan, yung isa, yung vlogger na isa, yung Juding, yung Juding na vlogger, galit na galit sa INC, akala mo dami niyang alam akala mo Intel no? Nagpapanggap na Intel, no? Ito sabihin ko sa'yo, isa ka lang langaw na katungtong sa kalabaw, kaya wag mong ipiling na sa'yo yung buong farm, di ba? Hindi sa'yo yun, langaw ka lang nakatuntong sa kalabaw, di ba? Pakiramdam niya sa kanya na yun, ganun yung Juding na lahat alam Isabi ko nga sa inyo, alam mo, sabi ko sa inyo, yung Juding na yon, yung nagpo-post sa Facebook na alam niyo na sinisiraan si Marcoleta, sinisiraan sila yung INC. Wala siya ibang topic kundi INC lang Si Senator Marcoleta ang target niya Yun yung tao na yon na dumaan lang yung mayor dun sa bintana, nakasilip siyang ganun. No? Nakasilip lang siya sa bintana ng ganun, no? Dumaan yung mayor niya, no? Pagpunta doon sa probinsya, sinabi niya nakilala niya mayor niya. Nakamaya niya pa. Di ba? Yun yung sasabi ko sa inyo, yung tao na yun. Huwag kayo magpapaniwala doon. Di ba? Ngayon, kakasuha mo 75 million, halagang 75 million. Palagay natin, no, million talaga, 75 million. No? Kumpara mo sa bilyon-bilyon maleta, walang kaso. Ang bagal ng kaso, kung meron bagal. Si Senator Marcoleta, donasyon lang ng isang private citizen na si Mike Defensor. Kakasuhan nyo ng plunder, at ang plunder, di ba, kahit si ChatGPT, nahihirapan, tinanong ko meron bang plunder na ang kakaso mo galing sa private citizen? Walang ganun. Oo. Wala daw ganun Tanong nyo kahit kanino. No? Meron bang ganun? Hindi ba government pag kakasuhan kang plunder? Di ba? Dito na tayo. No? Yung matinding pagkilos ng INC batay kay Guanzon, no? Dito tayo kay Senator Dante Marcoleta sa kanyang payag. Talagang nakakakilabot ang babala ni Senator Dante Marcoleta na talagang hindi siya papayag na ganito. At sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities
of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba Yung opinion ng pinklawan na yan, ibang pinklawan na, hindi naman lahat matatapobre. Matatapobre mga yan. Oo. Galit na galit sila kay Duterte sa mga EGK ni Duterte. Samantala yung ginagawa nila sa bayan, kinukonsinti nila yung mga nangyayaring mga kagaya niyan. May marami na naman nagurgur na pulis. No? Marami na naman nagurgur yung mga kriminal. Nagsasayta ba sila? Nagsasayta ba mga pinklawan dyan? Hindi. Di ba? Nagsasayta lang sila sa gusto nilang sasang-ayunan nila, yung papabor sa kanila. Di ba? Kaya papaniwala. Aalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi ba kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment? Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Sabi pa ni isang tulpo, sinabi ng isang tulpo, sa 30 years daw niya sa media, ngayon lang siya nakakita ng parang fake news, yung siya sabing video na nilabas ni Amy. 30 years ka na pala sa media. Ngayon ko na nagsalita tungkol sa video na yan. Pero sa mali-malitang pera, hindi ka sasalita. Sana, yung buong 30 years mong experience, pinagsama-sama mo yung talino mo, nagsalita ka sa maleta, sana kuha mo kung sino mastermind. Maliban na, alam mo yung mastermind, hindi ka sasalita. Ngayon sasalita ka kay Amy, hindi totoo yun. Yung kay Amy, hindi mo pwede sabihin hindi totoo yun. No? Hindi na pwede dumaan sa investigasyon yun. Pero common sense, di ba? Common sense na yung mga siyasabi nun. Di ba? Sige, palagay natin hindi totoo siya sabi ni Amy. Mahalaga na paamin kayo na hindi mangyayari ang tsa-tsa. Tatandaan ng sambayan ng Pilipino yan, Tatandaan yan. Sige, palagay natin si Amy Marcos sinungaling. Yung video niya, invento. Pero numami na kayo na walang tsa-tsa mangyayari, Tatandaan namin yan. Kapag meron, iba na. Isa lang ibig sabihin. Pinagluloko na tayo na matagal ang mga to. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan? Nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Hindi, kami ang final decision namin, totoo 'yun. Totoo 'yun. Bakit? Sabi niya ni Wambul, joke lang eh. Joke lang 'yun. Bulagaan talaga tong mamang ito, no? Joke lang daw 'yun. Ibig sabihin na pag-usapan. Sige. Joke lang 'yun. Sige, joke lang. Granted na pag-usapan. Sige. Ibig sabihin, may katotohanan na nangyari usapan na 'yon. Hindi niya naman sasabi ikasasakatuparan eh. Sa wari ko, na pag-uusapan pala, no? Na pag-uusapan pala yung tsa-tsa, hindi naman itutup pa rin yung ganun tsa-tsa. Pero sabi ni Juan Bull, joke lang daw. Yun ang hatol namin, Senator Dante Marcoleta. Naniniwala kami sa video. Ako nga po eh. Kailan lang
Nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. Sino yan? Si Pinky ba yan? Tatanda na kalalaking tao, chismoso, no? At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. O, hindi pa imbestigahan niya sa ombudsman. O, bakit iniimbestigahan ng ombudsman 75 million, hindi 500 million? Ha? O, ano mas mahalaga? 75 million na donasyon ng private citizen? O yung 500 million sasabi allocable na galing sa gobyerno? Eh, ba't iniimbestigahan ng ombudsman yon? Ano, nire-reserva? Kung hindi madaan sa plan A dun sa 75 million, plan B dun sa 500 million allocable. Di ba? Nako, di ba? Ganyan na ganyan ang galawan ng matatandang politiko eh. Sa susunod, huwag na kayo magbano ng mga matatandang politiko, mga modern. Ano ibig sabihin matandang politiko? Hindi matanda sa edad. Ha? Yung matanda, ando doon lagi, nasa politiko, nasa style, di ba? Saka yung mga ugali niya, matanda yung ugali niya, yung mga style na, suhulan yan, para manalo, ganyan yung mga yan eh. No, gipitin yung mga tao para iboto siya. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Alam mo bakit? Ako muna, Senator Marcoleta, okay lang, ako muna. Ha? Diyan sa flood control issue na yan. Ayaw mabuking. Pinagtatakpan nyo. Hindi nyo sa act na pinagtatakpan nyo, wala namang aamin sa inyo, ay, hindi namin pinagtatakpan yan. Pero batay sa kinikilos nyo, para nyo na pinagtatakpan yan. Sa anong paraan nyo pinagtatakpan yan? Kahit hindi nyo siya sabi. Sa anong paraan nyo pinagtatakpan yan? Ha? Kagaya ni Pinky, yung ayaw mo ipatawag, yung mga dapat ipatawag. Wala kang nga sinasabi na ipagtiyatakpan ko yan. Wala kang, pero yung gawa mo, yun nangyayari. Para mo pitatakpan yan. Di ba? Doon nagsisimula ang watak-watak ninyo. At yung mga vlogger at yung mga followers, kanya-kanyang followers nyo, hindi na sa social media, yung mga bumoto sa inyo, nag-aaway-away. Yung mga bumoto kay Senator Marcoleta, bumoto kay Robin, bumoto kay Risa, nag-aaway-away yun. Yung mga supporters nila, kada supporters nila. Kasi hindi nyo pinapaliwanag sa kanila kung ano dapat paniwalaan. Yeah? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga. Bili mo, 9 na buwan na. Nakasilang na ng bagong tao. Grabe, no? Nakasilang na ng bagong tao, hindi pa siya nag-iimbestiga. Ang dami ng pinanganak. Sa flood control scandal, isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. No, tapos sabi ni Pinky, yung whore, mas taas na rating ng whore kaysa Senado. Hindi nito, no? Ano ka ba? Para ka nabigyan ng maleta. Hindi kaya pagkakilala namin sa inyo, One Bull. Ha? Si One Bull pala iba pala yan. No, mahilig sa mga mahilig sa mga perya, yung mga bulagaan, roleta, mga maleta. Yan si Pinky. Alam ko hindi naman tumatanggap yan kasi natin PMP chip yan eh. Matapang kami, paninindigan yan eh. Ewan ko lang ngayon, sa batay sa kinikilos niya, hindi posible maghinala yung taong bayan sa'yo, baka nabigyan ka na ng maleta. Wag naman sana, no? Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin eh.
Naging PNP chief kayo. Pahiya. Pahiya si sino naging PNP chief. Pahiya, pahiya. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit gayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Sasabihin ni Virus, bakit ba tayo nagsimula ng ganito? Ano ba nangyari? Tanong mo sa sarili mo. Tanong mo. Tanong mo muna sa sarili mo, ganito, tuturuan kita, Virus, ha? Turuan kita. Di ba sabi mo, mahal mo Pilipino, pumunta ka pa Pag-asa Island. Kasi, kaya ginawa mo bilang pagsuporta sa mga Pilipino na tayo ay ginigipit ng China laban dun sa isla. Di ba? Ibig sabihin, kapag punta mo doon bilang pagsuporta. So, ibig sabihin, galit ka sa dayuhan ng China. No? Bakit pinapayagan mo yung dahig? Hindi ka tumututol. Tapos, yung flood control, tahimik ka. Anong meron? Biruin mo? Sige, palagay natin, mali si Bato. Pero, ibang bansa ang kukuha. Hindi ka naman tututol doon? Na meron tayong batas sa Pilipinas? Hindi mo sabihin na, dito ikulong si Bato kasi may justice system tayo sa Pilipinas, wag doon. Hindi ka tututol? Sa bagay, hindi ka tututol. Yung flood control nga tayo, sariling lahi natin, pinakawan tayo, hindi ka tumututol Di ba? Bagay, hindi na kami natataka. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla. Kinakampihan. Tawan-tawa ako sa kinakampihan si Diskaya. Talaga ba kinakampihan si Diskaya? Bakit kinakampihan? Ilabas niyo ba't kinakampihan? No? Blue ribbon siya, pinatawag niya si Diskaya para gisahin, kakampihan niya. Ano din itong mga to, no? Siya blue ribbon chairman nung panahon na yon, si Senator Marcoleta. Papatawag mo naman yung tao na gigipitin nyo, tapos ipagkatanggol din, kakampihan niya si Diskaya. Ano yun? Di sana hindi ko rin pinatawag yun. Mahalata pa ako, kinakampihan ko yun. Kayo naman, no? Ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyayari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga. Hindi, alam ko na sa issue ng mga yan. Ito, sir. Unahan ko na, pati ibang vlogger na gusto ko mampi, kaya dyan sa mga yan. Kaya nangyari yung May 11 na yan, nagkabugbugan sa Sergeant of Arms, kasi nagtago si Bato dyan. Yan, di ba? Yan ang ano niya. Okay, tama nga naman, may point sila. Kaya nagkagulo kasi nagtago si Bato dyan. Hindi, ganito yan. Kaya nagtago si Bato dyan kasi naipangako, kahit ang Pangulo ni Bonget, ang sabi, hindi, yung ICC hindi natin bibigyan ano yan. Kumbaga wala sa jurisdiction yan. No? Inasahan ng sambayan ng Pilipino yon. At hindi lang sambayan ng Pilipino umasa doon, yung konsensya mo na lang na ang ICC hindi pwedeng papasukin dito Hindi. Dati yung member tayo. Ngayon, papayag ka ng puti ng kalahi mo? Hindi ako papayag Pero sila nagsisipursige. Kaya alam nila ba to yon na doon sa Senado. At dapat iginalang yung Senado. Ay hindi, pinasok. Nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Huli mo siyang senador? Si Senator Marcoleta, hulihin nyo na naman kasi may plunder case. No bail. Sabi niya ni Atty. Rowena Guanzon Di ba? Kung nagrally niya ang INC kay Sara, sabi niya yun what if pa kaya dito sa kapatid nila kay Senator Marcoleta? Di ba? Tiklop si Virus, tiklop si One Bull, tiklop si ano to? Si Pinky.
Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, o kung mag-coordinate kayo sa USAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po, Ayan kung na. ako po ang Senate President, Sige na. Tiwa. kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Si Pinky, may respeto yan. Yan sa constitution na yan. Parliamentary courtesy, tandaan nyo, di ba? Nirespeto nyo yung mga crooks. No? Samantalang ito, sugurin ng isang ahensya, wala sa kanya yung kasi pabor sa kanila. Ganyan yung mga yan. Pag papabor sa kanila, pwede. Pag hindi papabor sa kanila, gagamitin nila yung batas na kunwari parliamentary courtesy, paggalang, pagrespeto sa institusyon. Oh, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako. Utang na loob. Huwag dito. Hindi mo. Hindi ng gadget Senator Marcoleta. Wala niya si Juan Bull. No? Wala si Juan Bull niyan. Ano yan? Pambulagaan lang talaga yan. No? I will do that. Lunes babalik na si Juan Bull sa sa Bulagaan. Babalik na. Mula Lunes babalik na si Juan Bull sa Bulagaan po. Hindi, joke lang yan. Biro lang. Walang ganon. Ano na po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Wala, takot lahat eh. Dito lang Senator Bongo, pasensya na kayo Senator Robin, pasensya na kayo Isa sila sa mga hindi sasalita eh. Siyempre, ayaw din nila mangilam. Si Senator Marcoleta na lang sasalita eh. Oo, si Senator Marcoleta na lang. Sahor, wala na. Sa Senado, sino asahan mo? Sa mga congressman, sa mga LGU, wala na. Representative, wala na. Si Senator Marcoleta na lang natitira. Na matapang. Di ba? Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam. Yun. Ganda ng ni si Senator Marcoleta, no? Talagang nanginginig ang lahat, hindi dahil sa takot, dahil sa takot sa maleta. Yung mga yan, hindi natatakot yung mga yan, hindi na nahihiya yan. Natatakot siya sa maleta. Oo, dahil malapit na pumabuking. Sabi ko nga, si Satanas, pag malapit na maparusahan, nandadamay na. Ito mga to, malapit-lapit na sila, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhan talakayan ang ating hinatid sa inyo, no? Talagang pasensya na kayo, naging madadal tayo. Talaga dapat ito talaga ang inihahatid sa inyo. Himay-himay na impormasyon at talaga ikatututo nyo, no? Talaga ikagigising ng inyong mga kaisipan, no? Hindi ito basta ordinaryong nagtalakay ka lang ng basa-basa na hindi ako papayag na hindi kayo makaintindi. Naiintindihan nyo lang yung part nila na bilang magsalita. Hindi. Ipapaunawa ko sa inyo yung mga bagay na hindi nyo kaya unawain para pag may nakausap kayo na para kayo ay gigipitin na, may masasagot kayo kung ano tama at mali. No? Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.